flight namin actually is 3 in the morning. Kaya lang kasi nga yung Klook na book is na wifi hanggang 10 o'clock lang. Wala kasing wifi na under ng Klook or ng KKD sa Bali mismo. So yun yung challenge. Kaya since hanggang 10 ang open ng wifi counter sa Terminal 3, walang choice kundi habulin yun. By the way guys, sa previous vlog ko, nakalimutan ko i-mention na mag-bring kayo lagi ng ballpen kasi there are times na hindi pa online yung mga submission ng arrival card, so kailangan magsulat. So ako lagi may dalang ballpen. Plus, nakalimutan ko rin i-mention, every time may flight kami, nagkakaroon kami ng general check-up, blood works, etc. Kasi para at least mapanatag ka na pwede kang magbiyahe, hindi kayo magkakaroon ng problema or makabili ka agad ng medicine para bago kayong malis is maging okay. Anyway, aming Bali ay almost 4 days. So that's from Friday until Monday. Nagpo kami sa Holiday Inn Bali, Indonesia. So dahil first time din namin, hindi ko pa alam kung ano yung tsura. So we will see. Ngayon, sa airport na kami magpa-park kasi as you can see, ang video galing from the south. Na-try namin mag-book ng Grab before. Ang isang biyahe is almost 1,000 peso rin plus toll pa. At kung maaawa ka pa, magbibigay ka ng tip. Eh ang parking is only 350 pesos per day. So kung let's say 4 days, so 1,000 plus lang din. So 350, di 700, 1,400. Kaya hindi na wise din talagang mag-Grab. Plus convenient pa, magpa-park ka na lang doon. Pag uwi nyo, nandun ka na rin yung kotse. Ang challenge mo lang doon is yung slot na makukuha mo kasi walang guarantee na maganda yung slot na makukuha mo. So yun yung ilang mga challenge doon, no? Anyway, but Skyway na. So hindi talaga kami mahilig mag-take ng risk na dadaan pa sa baba kasi baka mamaya sobrang traffic or katulad yan, case yan, umulan, hindi natin alam yung status sa bigutan. And ever since naman talagang Skyway na ako kasi convenient, extra pay pero less hassle naman. Ang magiging challenge lang natin dito is yung pagbaba natin ng Pasay kasi minsan yung pababa yung dito sa may Marriott, yung side ng Sheraton, lagi yan traffic. So makikita natin yan pagdating natin. Hopefully wala kasi although umulan, kasi alam naman natin pag umuulan ng traffic, pero hopefully wala kasi or else nakakapagod din yung lagi ka nasa daan eh. So we'll see. Paahon na kami ng Skyway. Anyway, after this Indonesia, so meron kaming Korea and then Japan, no? We make also a separate vlog for that. Itong Indonesia is relaxation lang din namin, kaya namin bilong. And at the same time, nakaka-curious lang kung ano yung tsura ng country. Katulad sinabi ko in the past, meron silang polio vaccine requirement. Ewan ko kung hanggang ngayon meron pa. So we'll see.
hopefully hindi traffic dito sa baba ng Marriott. Kasi yan yung sa challenge dyan eh. Sa tagal ko na nagmamaneho, yan ang laging traffic dyan. So, tingnan natin, malapit naman na tayo. Before kami mag-Korea next week, explain ko rin kung paano kami na-approve, ano yung ginawa namin, para kahit paano may idea kayo, kasi iba-iba naman talaga yung situation. May maaaring applicable sa inyo yung situation namin or hindi, or sa ibang tao applicable yung ganon. So you will see more about it next vlog siguro. Ito, malapit na tayo. Medyo maganda naman yung biyahe. Medyo maluwag dito kasi usually pag traffic sa baba, ano na to eh, masikip na to eh. So ngayon hindi pa naman. So bababa na tayo ng Marriott. Tip lang pala, para hindi kayo nape-pressure sa pagpunta sa airport, alis na lang kayo maaga kasi ang dahil pwedeng mangyari pagka sinaktuhan nyo lang yung oras or na-late kayo kasi pag traffic, iinit ulo nyo, or pag nagmamadali kayo, maro-road rage lang kayo. Ang hirap kasi ma-road rage ngayon dahil sa social media, ang dali na rin ipatawag ng LTO basta makita lang yung license mo, I mean yung plate number mo. So let's be very careful, and hindi rin maganda yun, lalo na kung may pamilya tayo, magagalit kayo na magagalit sa kapwa natin motorista. Nowadays, kailangan talagang lumamig yung ulo eh. Ang dami na rin kasi sasakyan, marami na rin nagdadrive, so hindi naman lahat talaga ay perfect. So kailangan din nating tansyahin din kung paano tayo sa daanan. So ito na nga yung ibang build up na sinasabi ko pagdating ng Marriott. Pero minsan to paglagpas lang ng McDonald's okay na eh. So tingnan natin. Diyan kasi minsan nagpa-pile up yan eh. Minsan sa U-turn o yung paakyat ng terminal, I mean ng papuntang MOA. So guys, minom na rin kayo ng gamot kasi flu season eh. Iba na talaga yung weather. Last 2 weeks ago, kakadaan ko lang din sa sakit. Ngayon, ito na naman. So huwag tayong paegis-egis sa daan guys, kasi ano eh, yan ang malakas mga aksidente. Kung yung sa harap mo ay paegis-egis, hayaan mo na lang siya, pagbigyan mo na lang, kasi init lang ulo mo, hindi rin maganda. By the way, ang isang hindi ma-improve ng airport terminal, na sana nakikinig din ng or nagwo-watch din ng ilang ahensya, ng miyembro ng ahensya ng Pasay City, hindi kayo na-accept ng senior and PWD guys. Hindi patas yun. Dapat mag-accept kayo niyan kasi pinaghirapan din yan ng ng mga mamamayan natin.
kahit sa MOA ganyan kayo, hindi kayo nagbibigay ng libreng or kahit discounted man lang na parking sa mga senior at PWD. Kaya ako alam kasi kami may senior at meron din kami PWD. Hindi daw ino-honor sa bayan ng Pasay. Ito isa pa sa build up no, bago umikot ng terminal. Tsaka yung mga nagbababan jeep. At yung mga nandyan sa gilid, ewan ko bakit hindi yan masolusyonan. Kaya yung mga taxi at saka yung mga tinatamad mag-parking, nagtitipid, hindi ko alam ba't pinababayaan yan dyan eh. Ano yan, makaka-aksidente yan pagdating ng panahon. At pag dumating ng Disyembre, sobrang traffic na dito. Ayan, sa gilid din, no? Dapat hindi yan, pinababayaan. May parking sa loob, guys. Tsagain nyo na lang kung mag-park. Wala tayong magagawa, kailangan nyo talagang pumila. Grabe, mga driver. Basta makapauna lang, oh. So dahil ilang gabi tayo, kailangan natin dun sa overnight parking mag-park. Kasi iba yung bang location nun eh, dun sa may bandang dulo nito. Yung iba hindi nila alam na makakatipid sila kung bawa 2-3 tao. Baka mas makakatipid pa kayo kung mas marami kayo at malaki naman yung sakyan nyo kaysa yung mag-grab kayo. Ang mahal na ni Grab eh. Kailangan nyo lang tiyagain to, lugar na to. Huwag kayo pupunta dun sa kaliwa, sa farthest left, kasi hindi na yun papasok dun. Maraming pulis siguro may nangyari. Papasok na rin. Umuulan pa rin kasi tag-ulan naman talaga. Baliktad na ang ating tag-ulan. Nobyembre na. Sundan nyo lang yung mga sign. Ang technique lang dito is huwag ka lagi sa gitna. Laging kanan, laging gilid. Yun yung paakyat ng paakyat. Pag overnight parking sa pinaka-top, yung open doon,
Pero kasi baka puno na rin. So we will see kung saan tayo pwede mag-park. So guys, sinoli ko yung 4 na pushcart. Dito ang return area. So sana yung mga nagpa-park dito, itabi nyo naman po dito. Kasi nakaharang sa mga sakyan, baka tumama. Maawa naman kayo sa may ibang mga sakyan, no? Huwag natin katamaran to. Guys, nasa gate na kami. Nakaraos na rin sa immigration. Marami rin mga na-offload. May mga bagahe na nakita, merong lighter. So, hinarang sila and isinulat yung name. Kasi nga naman, baka mamaya magka-problema. Anyway, ang topic ko kasi ngayon yung bumili kasi kami ng priority boarding. So, makita nyo yung seat 1A, no? So, according dun sa binayaran, talaga mauuna kayong pumasok. Merong iba na narinig ko, nag-rebooking siya kasi hindi siya pwede nung day na yun. Kinakwento niya na bumili siya ng seat, pero nag-rebook siya na wala yung seat. Kung titingnan nyo, kaya nga nawala ang seat mo kasi nag-rebook ka. So malamang meron na nakaupo dun sa seat na pinili mo, and at the same time maaaring nakapag-check-in na kaya nawala na yung seat. So hindi mo na dapat hanapin yun, and alam mo na sa sarili mo na na-rebook mo yung seat, kaya ganun.